Ngayong gabi sa Diyos at Bayan, kasabay ng paglaganap ng social media sa mga kabataan ngayon, kinatawan sa Kongreso na bigyang limitasyon ang mga bata sa paggamit ng social media platforms. Ano kayang dahilan upang ipanukala ito? Baka tutulong ba talaga ito? Alamin ang iba pang tanong at sagot sa Tapatang Diyos at Bayan. Mga magulang at kabataan, ano naman ang kanilang hinaing sa paglimita sa mga bata sa paggamit ng social media? Sang-ayon kaya sila? Abangan sa Nakakaalarma. Magandang gabi Pilipinas, ako si Alex Tinsay at ito ang Diyos at Bayan, ang programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Mental health struggles, addiction sa social media, cyberbullying, sexual exploitation, violent content, anxiety at depression, attention problems, at exposure sa harmful algorithms. Ilan ito sa mga lumalaking issue na kinakaharap ng kabataan sa social media ngayon. Aware ka kaya dito? Napapansin mo kaya ito? Isinusulong ngayon sa Kongreso ang House Bill number 8262 o ang Social Media Protection for Minors Act na layong higpitan ang access ng mga minors sa social media platforms bilang tugon sa mga panganib na ito. Pero ang tanong, agree kaya ang mga Pilipino dito? Ako si David Paul Farma, tara, samahan niyo ako. Siyempre, at first, dumaan din naman po ako sa pagiging minority edad and I would say na talagang nakakabago ng pag-iisip ang pag-social media. Mag-agree ako. Po, since may kapatid din po ako mga bata po, 9 years old, tsaka po yung 13. Bakit? Yung mga bata po masyado na pong vulgar sa mga sinashared post sila. Halimbawa po yung pag-shared post po na mga bastos, mga videos po, yung mga nagmumura. Marami nag-content sa TikTok. Halimbawa po, connected sa'yo, naramdaman mo. Para mas nagiging negative po sa akin, kailangan pala yung personality ko ganito. Sa relationship, kailangan ganito yung partner mo, kailangan bilang ka ng flowers, kailangan ganito, ganyan. Marami na po siyang naano sa personality ng isang tao. Nade-develop. Napi-feed yung mga tao, pwedeng maging negative. Opo, negative po talaga. Hindi po ako agree. Bakit? Boring pag walang social media. Aside sa boring, bakit kailangan mo ng social media? Para may pag-connect sa ibang tao po. Pwede po doon makausap yung mga family members mo na malayo. This is my first time hearing it po. Ngayon ka lang po. Like, it's the first time. Honest reaction po, feel ko, if you're gonna... In today's age po kasi malaking bagay na yung social media. Halos lahat na sa cellphone na banking, communication, almost everything is digitalized na talaga into cell phones. And if you're gonna take that away from people who are 16 years old below na I think have some form of responsibility na as they're coming up in their teenage years, I feel like that will really affect their everyday, like the fluidity. Mostly, ang pinaka-naisip ko lang is communication talaga eh. Stuff like Messenger, IG, any communication app, it's a really big thing. Do you agree or against ka dito? I have to go against the bill. I'm against it as well po. Agree ako. Dahil sa mga bata ngayon, kailangan di pa sila gumamit ng mga cellphone dahil nag-aaral sila. Nakakasira ng pag-aaral yan. Kasi pag may assignment sa school, mas unahin ng cellphone bago ang pag-aaral. Kaya pagdating sa school, hindi nila masagot. Kaya ang ginagawa ko yung cellphone pinagtatago ko para mag-aaral muna sila bago sila mag-cellphone. Hindi pa rin na una talagang cellphone, sir. Nung tinago nyo na po yung cellphone, ano na po yung naging epekto naman doon sa mga bata? Nag-aral sila. Kailangan iayos niyo yan dahil unahin ang pag-aral bago ang cellphone. Kasi pag lumaki na kayo, andyan na lahat-lahat. Mga napansin pa po kayong mga hindi po naging okay nung gumagamit po sila ng social media. May nakita pa po ba kayo epekto? Mayroon, tulad sa mga ginagawa nila na magbarkada, dardal mga cellphone. Tapos doon sila sa mga puno, nag-scatter. Ay po, bata pa? Mga bata. Scatter na po? Po, minsan yung mga bata sa gabi na matulog dyan dahil lang ang cellphone ang hawak. Kaya ako nagagalit kasi minsan ang apo ko kasama din doon. Kala mo, wala nang katapusan ng cellphone. Pag lobat, charge. Hindi pa nga na tanggal naman, cellphone na naman. Pag lobat, ganun ng ganun, parang hindi napupuno ang cellphone. Sa huli, hindi lang ito usapin kung ipagbabawal o hindi ang social media sa kabataan, kundi kung paano natin sila poprotektahan sa mga delikadong epekto nito habang lumalaki sila sa digital na mundo. Kaya paalala sa ating lahat, train up a child in the way should go.
and when he is old, he will not depart from it. Proverbs chapter 22 verse 6. Ang hamon ngayon, hindi lang sila ilayo sa panganib online, kundi gabayan sila para maging matatag, responsable, at handa sa digital na mundong ginagalawan nila araw-araw. Muli, ako si David Paul Farma. Paalam! Laganap ngayon sa mga kabataan ang paggamit ng social media. Kabilang narito ang klasikong Facebook at maging ang mga makabagong social media websites gaya ng TikTok. Ngunit dahil sa hindi makontrol na content ng mga ito, maraming mga kabataan ang napapahamak at namumulat sa mga bagay na hindi pa dapat gawin o makita sa kanilang edad. Kaya naman ito lamang Marso, nagpasa ng panukalang batas ang Citizens Battle Against Corruption o CBAC na layong protektahan ng mga kabataan sa mga sensitibo at hindi kontroladong content sa social media. Ito ba ay tamang hakbang upang gabayan ang mga kabataan o isa lamang paraan ng pagpipigil sa kanilang kalayaan? Upang malaman po ang mga dahilan at iba pang kasagutan, tapatan na po tayo at makakasama po natin si Carl Javier, Executive Director ng Data and AI Ethics PH. Morning, sir. At makakasama rin po natin si Yanro Ferrer, Legislative Researcher ng CBAC Party List. Unahin na po natin si Carl Javier. Ginoong Javier, ano po ba ang current data ngayon pagdating sa mga minors tungkol sa kanilang paggamit ng social media? Hindi ko hawak yung data mismo, pero at present, maraming, according to TikTok, hanggang mga 12 or 13 years old, gumagamit na sila. Dagdag mo na lang na yung parents nila, minsan pinopost yung picture sila, baby pa lang. So, ang dami-daming bata sa social. Okay, so masasabi po ba natin na mas umiiral yung positive effects sa paggamit ng social media sa mga minors kaysa sa mga negative effects? Ako, parang mahabang usapan yung positive o negative effects, no? Pero sa tingin ko kasi ngayon, ang daming negative effects at ramdam natin. At siguro para, ang interest ko kasi palawakin yung usapan na hindi lang minors ang problema. Yung social media para nakakasama sa karamihan. Opo, pero ang ano po natin talaga, kasi siyempre yung mga adult, talagang hindi natin sila mapipigil. Pero ang mga kabataan, in a way, pwede pa natin silang magabayan. Ano po ba? So, do you consider this trend alarming at the present? Yeah. Matagal na, no? Yung, actually, meron na studies about lower self-esteem, masama tingin nila sa sarili na katawan, parang hindi sila marunong makisama, makipag-usap sa mga tao. There's a book called The Anxious Generation na nandun lahat yan. So, marami talaga negative effects na kailangan natin pag-isipan kung gusto natin i-expose natin ng mga bata dyan. Pero yung sinabi niyong alarming, hindi naman lingid sa atin na yung bullying ay talaga namang dumating na ito sa punto na merong mga nag-suicide, hindi po ba? So, ano po ba ang mga bagay mula sa mga otoridad o lalo na sa gobyerno ang dapat nating gawin? Kasi ang tanong talaga, paano ba umaandar ang social media? At ano bang paggamit sa kanya? Kasi kunwari, ngayon, hindi na natin siya ginagamit para mag-connect with friends. Kunwari, dapat ka nagko-connect tayo with friends pero ginagamit siya pang bullying. Diba? Hindi yun yung tamang gamit dun sa produkto na to. So dapat merong something dun sa loob ng produkto para pwede mo i-block mga tao para maiwasan natin yung mga problemang ganon. Yung gobyerno, siguro hindi niya trabaho na pigilan ng ang paggamit ng tao. Trabaho niya, bantayan yung mga naglalabas ng produkto na to. Okay, so ngayon po ay may sinusulong po tayo na panukalang batas na naglalayong to protect children and the youth in general para sa social media.
Sa palagay nyo ba ito ay magiging maganda owing to the fact na halimbawa yung ibang gobyerno sa Malaysia or sa Indonesia, meron na po silang batas patungkol dito. Una yung Australia, no? Ang nangyari doon kasi, ang ginagawa nila, age verification. Tinitignan kung 16 ka nga ba, tama ba, 16, tapos papapasukin ka doon sa platform. Pero naluloko ng mga bata, nakakapasok sila. Ang problema hindi yung kung makakapasok o hindi. Sa tingin ko dapat yung mga laman ng platform talaga ang binabantayan natin. Kasi kay 16 ka, kay 18 ka, kay 20 ka, kung nakakasama yan, kailangan hindi natin pinapayagan na nandun yun. With the aim, of course, to show the red flags para yung mga parents as well as yung mga bata, maunawaan nila ito. Kasi kung hindi nila maunawaan, they will keep on playing the video games. So, yung isa yung edad, no? Kasi nga, yung binabanggit ko na 16 ba talaga yung tamang edad? What if 20 ka na, harmful pa rin naman yun eh. Kumbaga, parang kung may bubog sa daan, kung 5 years old ka o 10 years old ka, masama yung bubog na yun. Diba? So, medyo ganun natin isipin. Kung meron mga bagay dyan na nakakasama, dapat wala yon. Walang kinalaman sa edad. Naintindihan ko yung, kunwari ang framework natin, driving, inom, ganyan, dapat meron kong level of maturity. Pero, may mga bagay sa social media na kahit anong edad mo, yung mental health mo, di ba, yung mga body, yung mga ganon, walang kinalaman sa edad yon. Forever na nakakasama yon. So, yung edad yung isa. Yung pangalawa siguro kung saang level tayo magkakaroon ng interventions. Yung ginagawa natin ngayon madalas, yung age verification, yung tatanungin ka kung anong year ka pinanganak, tapos ipapasok mo, ganyan. Nasa website level ba? Nasa platform level ba? Diba? So, may mga iba pa. So, yun yung mga medyo, hindi ko sasabihin na loophole o butas, pero dyan magkakatalo-talo habang binubuo natin yung tamang batas. Okay. Pero sa overall, approve ba sa inyo yung ganitong uri ng panukalang batas? Ito po ba yung makakatulong? At can you rate your approval from 1 the lowest to 10 being the highest? At bakit po? So, sabihin ko, 10 sa pagiging importante. Kasi nakakasama na ang mga ibang allowed behavior. Nung sinasabi ko allowed behavior, no, yung mga bagay na pinopost ng mga tao, yung ginagawa nila sa kapwa-tao, ganyan, na nasa social media. Concern talaga yan. Kasi nga, sabi nyo kanina, may nagsusuicide, may mga, yung nagre-withdraw from life, di ba, yung happiness nila, yung ability nila to function, tinatamaan na. At sasabihin ko 10, dahil hindi lang bata tinatamaan dyan, lahat nga, nandun ako. So, 10 sa importansya. Yung effectiveness sa itong batas, hindi ko pa siya mabigyan ng rating kasi feeling ko early days. So, dadagdagan pa yan, aayos pa yan. Pero number 10 sa importance. Pero lahat naman ng bagay ngayon, importante, kailangan talaga natin gumalaw dahil nauuna na to, nakikita natin sa ibang bansa, may mga epekto na talaga. So, habang hindi pa ito nagiging batas, nakikita natin na talagang, kumbaga sa may hirap mo talagang pigilan dahil internet yan eh. Lahat ng tao may access eh. So, maaari po ba kayong magbigay ng payo sa mga magulang kung paano nila tututukan ang kanilang mga anak sa paggamit ng social media? So far, hanggang kaya, wag niyo muna bigyan ng gadget. Wag muna. Kung may mga phone na yung tinatawag nating dumb phone, di ba? Kung ang concern niyo lang, mahanap niyo siya, kanya, bigyan niyo ng dumb phone. Yung flip lang. Parang dating Nokia. Doon tayo mag-start. Wag muna sa gadgets na maraming pwede mangyari. 2, bantayan niyo yung apps na nasa loob ng gadgets ng mga anak. No? Ano ba yung pwede nila ma-install? Hanggang kaya, bantayan din yan. 3, kausapin niyo lagi. Tanungin niyo kung ano bang nangyayari. Ang daming pwede mangyayari sa internet na hindi natin alam. Tapos, maraming masamang tao sa internet, unfortunately. Mga scammer, mga predator, ganyan. So, kailangan talaga nag-uusap ang parents. So, I guess yung tatlong yun, hanggang kaya, hindi. Bantayin kung ano nandyan. Kausapin sila, para open sila. Para hindi sila withdrawn. Kasi pag hindi ka nila kinakausap, pag hindi sila kinakausap, hindi mo malalaman na may problema.
Alam mo, yun talaga pinapasa natin minsan yung diba? responsibility natin sa Magulo yung sa mga bata ito, otoridad eh. mag-iPad ka na lang. Yun na nga, ang sinasabi ko nga sa karamihan, pag tinanong niyo yung bata, kumusta naman kayo? Siyempre, sasabihin ng bata, okay po. Okay lang. po kami. Yung paggamit mo ng, lalong okay po. Kailangan imbestigahan nyo. At, pero hindi nyo pakikitang iimbestigahan nyo. Siyempre, di ba? Parang may mga style, di ba? Na-check mo, Tama. di ba? Tama. So, itong pag-uusap natin, makakatulong nga rin ito sa binabalangkas na batas kasi lalo na malaking bagay yung sa school na alam mo na yung mga teachers katulong ninyo para yung mga bata ma-check sa paggamit kung ano yung mga content kasi 'di ba nalalaman nga ng mga yung mga social media sites yung algorithm 'di ba? That is a very powerful way para malaman ninyo. So, Mr. Javier, ano naman po ang payo ninyo sa mga kabataang particularly 16 na taong gulang pababa sa paggamit ng social media? Minsan makikita mo yung maski nga yung nakaraan, yung mga emo, hindi ba? Yung mga tapos yung mga wala lang. Kasi medyo nasa edad kasi ako na lumaki ako na medyo maganda pa yung internet Na-enjoy ko pa siya. Safe pa. Marami ako na-discover, marami ako naging friends. Pero tama ka yung algorithm yun talaga yung problema Nagka-algorithms tayo, yung parang mas nakikita mo yung binibigay sila ng algorithm kaysa yung pinapakita sa'yo ng mga kaibigan mo. And so, ang payo ko sa gumagamit ngayon, nakaka-discover ng internet, hindi lang yan ang mundo. Malaki ang mundo. Pero minsan kasi pag nalulung tayo sa feeds natin, isipin natin, ganyan na talaga o yan ang katotohanan. Pero malaki ang mundo, marami pang experience. Kailangan hanggang na-enjoy mo. Pero kung masama na pakiramdam mo, hindi ka na nagiging masaya kaya nandiyan ka, medyo bitaw-bitaw tayo ng kaunti. Tungkol naman doon sa mga kabataan, sa paggamit nila, sa mga magulang, makikita nyo naman kung ano ang nagiging epekto sa kanila. Lalo na yung mga nagsusot ng mga costumes, na yung mga ibang costumes masyado ng weird, di ba? So, sa palagay mo, Carl, paano ba natin i-address ito sa mga bata at sa mga teachers? Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin sa batas na bawal ang ganitong costume. Kaya lang kung ano nakikita nila, ginagaya nila Tingin ko, ako kasi baka iba yung ano ko dyan. Kasi nerd nga ako, ganyan. Pero okay lang sa akin yun yung kung nagiging artistic sila, lalo na kung sila yung bumubuo ng costume, kakaroon sila ng self-expression. Sa akin, mas okay na yung nagpipinta sila, gumagawa sila ng costume kaysa nagsuscroll lang sila. Ganon. Siguro So ganon. ano ang posibleng maging red flag? No? Yung siyempre lahat tayong binabantayan natin, we are guarding against extremes Yes. So ano kaya ang pwede nating tingnan? I think kasi kung balikan natin yung sinasabi natin kanina, yung kausapin yung mga anak nyo. Pag hindi na sila open, pag feeling mo may tinatago sila, pag yung mga ganun, kailangan bantayan natin yung behavior. Kasi mararamdaman natin So, kung dati nag-uusap kayo madalas, or kung ang daming oras na naka-attach lang siya sa device niya, ganyan, yan yung mga kailangan natin bantayan. Medyo mahirap kasi makita mo halos lahat ng tao nakaganyan na, di ba? So, ang hirap isipin na meron ng masama nangyayari doon. Kasi pwedeng okay lang naman yon, pero also pwedeng may nangyayari na. Tama ka dyan, Carl Kasi ang tinitingnan natin kung ano yung kumbaga sa ano yung prutas Kung ano na yung nangyayari sa bata, hindi ba? So, tinitingnan natin yung unang-una kailangan may alignment pa rin sila sa reality. Di ba? At yung mga behavior nila, hindi yung masyadong nasa isolation sila. Kasi, ano yan, nakikita natin na ano sila, yung tinatawag natin stagnation. Yan, tama. Or yung
Na-observe ko, no, kasi nagtuturo din yung next guest mo si Andro, no. Na-observe namin ngayon sa mga estudyante yung hindi na sila marunong kumausap ng classmate, hindi sila marunong makisama. Hindi naman lahat, no, pero may mga estudyante talaga na hirap kumausap ng classmates. Mas gusto nila i-chat, no. Tapos, 'di ba? Kasama 'yan yung socialization ba, yung sanay kang makipagkapwa-tao, kailangan talaga i-emphasize natin yan, lalo na ngayon na minsan yung internet hindi naman mabait di ba? So, dapat meron ka talagang friends in real life. Hindi, maski naman yung mga social media, di ba meron din silang mga way para yung bang parang sinashutdown nila yung page ng mga sa taong tingin nila, yung mga ini-espouse nilang yung mga kausa, sabihin natin, yung mga advocacies nila hindi na tama. Kasi pinapayagan ng social media yun Doon tayo magkakatalo Kasi, for example, meron tayong freedom of speech, meron tayong freedom of expression. Sabi I think nabanggit earlier, yung paano natin masisigurado na hindi ito nagiging censorship. Dapat, meron tayong karapatan na sabihin kung ang gusto natin sabihin. Pero, hindi porket gusto ko sabihin yon sa space na to, pwede nang i-push ng algorithm yung kamalian na yon. Simple example, no? Parang hindi daw nangyari ang moon landing. No? Parang humans have never been to the moon. Fake lang 'yan. 'Di ba? Pwede naman sabihin ng tao 'yan, pero yung pakakalate ng social media, biglang marami na naniniwala sa hindi totoo. Yun yung problema. So, kaya ako sinasabi, yung problema talaga is kung ano yung pinapayagan at kung ano pinupush nung platform, hindi yung mga tao mismo. Kasi pag yung tao yung tinarget mo, rights na yan, di ba? Freedoms natin yan. Pero yung platform, wala namang responsibilidad yan na i-push yung sinasabi ng kamalian. Pagdating doon sa 16 years pataas, medyo hindi naman tayo hands off, pero ano lang tayo dyan di ba? Parang kumbaga sa hindi tayo, we are not hard on them. Kasi nga baka misconstrued tayo. Minsan yan, 16 years old, mas malaki na sa atin, di ba? Oo. So, mag-focus tayo sa mas bata pa kasi formative years Di ba? Pag sinabi natin formative years, kasi alam mo ba kaya talaga, ko nabanggit, Carl, meron akong atinan na isang seminar na nagpapakita na yung mga what appears to be harmless video games, merong satanic agenda Maski na sabihin nating animation, may nauuwi sa ganun Are you aware of that? Hindi ko alam kung nalaro ko na yan. Yung parang, alam mo, yung parang pagdating sa bandang huli, parang wino-worship mo na yung yung ginagawa mo without knowing it sa mga kabataan. Ayan, yan naman kasi kahit anong message yan, kung masyado kang bata, baka hindi ka prepared Kaya kailangan alam ng parents kung ano yung pinapanood ng mga anak nila. Hindi naman sa parang nakapulis yung magulang all the time, no? Pero lalo na yung sinasabi nyo, formative years, bata pa, dapat alam natin kung ano yung exposure nila. Kaya nga yung sinasabi ko, no gadgets for as long as possible. Lalo na kung hindi ka familiar, no? Kaya, kunwari, meron tayong MTRCB with the rating system. Yung silbi ng MTRCB ay magsabi sa ano bang appropriate na edad, no? Pag inisip natin ng ganyan, wala tayong ganyan sa device. Yung Netflix meron may children setting, YouTube may children setting. Pero hindi lagi, no? So kailangan bantayan natin kung ano. One nga, we don't know kasi yung prevalence of devices, the smartphone ganyan, hindi masyado pa silang bago para makita natin kung ano ba yung totoong effects. No, ano yung totoong effects sa brain, sa social, sa ganyan. So lahat parang feel lang natin. Dahil doon, kung ako ay parent, hindi ko ibibigay agad-agad sa bata. And then, the moment na ibigay ko, babantayan ko yung mga bagay na na-access nila. Hanggang sa feeling ko na pwede na nila, kaya na nila yan. Palagay ko, dapat magkaroon tayo ng mas maraming balitaktakan, no? So to speak, para sa mga parents. Kasi, in a way, parang ginagawa na lang nilang escape from responsibility. Sige nga, bigyan mo na ng ano yan,
ng gadget Isa yan yan. para tumigil yan. Di ba? But also, ang hirap ng panahon ngayon. Daming content, ang daming ibang pwede tingnan, daming website, daming social media. Maraming ways para ma-access ng mga bata ang hindi nila ma-access. At mas nakakatakot, maraming ways para may mga bad actors na ma-reach ang mga bata na hindi tayo aware. No? Ginagamit nga nila tulad ng Roblox. So, kailangan talaga, hindi lang batas, no? Hindi lang batas to. Batas will help. Makakatulong yung batas kasi magsiset siya ng kung anong expected behavior, anong willingness ng gobyerno na mag-intervene. Pero kasama dyan, sabi mo kanina, teachers. So teachers, parents, kids, lahat, parang community effort talaga ito. Hindi sapat yung may batas lang. At hindi lang porket nagpasa tayo ng batas, aayos na to. Kailangan din yung platforms accountable. Gobyerno, platform, tao, lahat kasali. Ano ba ang gusto mong panawagan? So kung kaninong sektor, magulang, gobyerno, or whatever, para maging ano tayo, maging tawag dito, maging alerto tayo sa mga dangers nito. At ganun din, kung kayo'y pabor dito sa panukalang batas nga na bigyan ng limitation o bigyan ng mga constraints na hindi naman aabot sa paglabag ng batas itong paggamit ng social media. Yeah, that's the right word. Ako, isa na sinasabi ko na dapat kasali sa usapan, no? Yung sinasabi kasi ng mga bata na gumagamit sila ng social media para mag-communicate. Kumbaga tayo din, no? Facebook Messenger, IG Messenger, ganyan. Ginagamit natin para mag-group work, gano'n. Marami akong estudyante, Facebook Messenger yung messaging app nila. Pero kung mga eskwelahan, especially kung kayang DepEd magsabi na eto lang ang pwedeng gamitin ng students, dito kayo mag-usap. Isa yung step para maging mas safe ang online interaction. Kasi hindi siya mediated ng platform na kasi pag nasa loob ka ng Messenger, pwede ka pa rin bigyan ng, di ba, ini-invite ka gumamit ng Meta AI, may ads minsan, yung mga platforms, gano'n. So, if pwede tayo mag-set ng specific, eto, ayon sa DepEd, kung mag-group work kayo, eto yung safe. Eto yung system. Ganyan. And then pwede tayong move from there. Ano yung mga systems kung saan tayo pwede mag-usap na safe, na hindi tayo pinapakialaman ng algorithm and platforms. Okay, Carl Javier, thank you so much sa input na ibinigay mo sa atin ngayon. At Thank you. sa ating pa mga manonood, wag po kayong aalis. Napakalaga po ng ating topic. So don't go away, we'll be right back. Kung may age restriction tayo sa alak, sigarilyo at sugal, para protektahan ng minors, bakit hindi tayo maglagay ng mas malinaw na safeguards sa social media platforms na malaki rin ang apekto sa development ng bata? Ngayon, walang accountability ang social media platforms pag nagkaroon ng exploitation. Are we willing to risk it na yung behavior ng kabataan? Nagbabalik po ang Diyos at Bayan at ako po si Alex Tinsay para po talakayin ang ating pong paksa paggamit ng social media. Dapat bang bantayan o hayaan na lang? At kasama po natin si Yanro Ferrer ng Sibak Party List. Ginoong Ferrer, Hello? hi, ano po ba ang nagbunsod sa inyo sa Sibak Party List upang gumawa po nitong panukalang batas para po protektahan ang mga kabataan sa social media? Sige, Sir Alex, unahin muna po natin yung mga data bago tayo pumunta sa kung bakit namin talaga to kumbaga pinush sa Sibak Party List. Unang-unan, may 30 million na 10 to 24 years old sa Pilipinas. At sabi dun sa ating survey sa YAFS 5, 92% of young adults have smartphones. And nakita ng mga iba't ibang studies, lalo na sa ibang bansa, na nag-track ng 12,000 children aged 9 to 13 na mayroon ngang nagkaroon ng increase
ng kanilang social media usage from 7 minutes to 74 minutes na nagbungsod ng 35% na increase ng depressive symptoms, no? So, nakita nga natin at yun nga yung sa pag-uusap kanina na hindi lang simpleng communication tool lang ang social media ngayon. Malaki na po ang influence nito sa pag-iisip, behavior at emotional development ng kabataan. As sinabi ko nga po kanina, nag-grow ng depressive symptoms ang mga bata. Nakita din natin ang pagtaas ng cyberbullying, exposure sa inappropriate content, tsaka online exploitation, pati din ang dependency ng mga bata sa social media. Marami ring mga magulang at teachers nagsasabing naapektuhan pati yung attention span, tapos yung pag-aaral nila at social behavior nila mismo. May mga cases nga na nagpapatunay na ganito yung estado at meron talagang malaking problema at hindi pinoproteksyonan ng mga social media platforms ang mga kabataan. So ang punto natin dito ay simple. Kung may age restriction tayo sa alak, sigarilyo at sugal, para protektahan ng minors, bakit hindi tayo maglagay ng mas malinaw na safeguards sa social media platforms na malaki rin ang apekto sa development ng bata? Again, hindi po ito anti-technology. Ang gusto lang po natin ay may mas ligtas na online environment para sa kabataan. Well, napakaganda ng tinuran mo na yan, Ro, kasi siyempre, ano pa bang gugustuhin ng mga magulang para sa kanilang mga anak, kundi meron tayong safety pagdating dyan sa mga paggamit ng gadgets, lalong-lalo na yung mga consultation. Kasi yung kinababahala naman natin dyan ay yung mga damaging effects, wika nga. Yung bang pagdating sa behavior nila ay naapektuhan yung kanilang pag-ugali na kung saan pwede silang maging dysfunctional. At nabanggit mo nga, ay talagang meron na ring mga nangyayari talaga na mga nagsi-suicide dahil sa cyberbullying at dahil na rin sa mga patuloy na panonood ng mga bagay beyond their years o di kaya mga negatibo na alam naman natin na pag hindi sila na control ay mauwi sila sa talagang waste, no? So, Yandro, ito po bang panukalang ito ay nagkaroon na rin ba kayo ng consultation sa mga stakeholders? Kasi personally, no, siyempre yung mga nanonood na yan, eh, hinihikayat din sila ng mga platforms, 'di ba? Para mainganyo at naglalabas sila ng mga algorithms na sabihin na natin, ang iba inappropriate dahil minsan mga bata bigla na lang meron mga susulpot na halimbawa porn, no? Totoo di ba? Sasabihin nila aksidente, pero ang dami mga insidente. So, pwede mo bang ipaliwanag kung ano ang mga loopholes dito na kung kaya't kayo'y nandyan, nagbabantay sa pamamagitan nitong panukalang batas? Actually, ang dami talaga nga pong nagreklamo sa aming mga tawag dito. At kumbaga, natuwa rin sila nung nalaman nila na may ganitong batas kaming sinalang. Kasi kumbaga, nakita rin nila na may epekto talaga sa mga, ito yung mga magulang na to, hindi lang to sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa rin, no? Kumbaga, nakita rin nila yung mga studies na kung ano yung epekto nito. Nagkaroon kami rin ng consultations ng mga educators katulad ko na nagtuturo din at mga youth advocates at iba pang mga stakeholders na talagang importante nilang tinututukan itong issue na to tungkol sa social media platforms. Kumbaga, lahat sila na nakikita kailangan natin na mas matibay at kumbaga mas malawak na protection para sa mga minor de edad online. Dahil pare-pareho ang nakikita nilang mga risk na pinapost ng social media platforms . So, yun, marami talaga at nakakabahala. Yes, kumbaga sa hindi na pwedeng pagwalang bahala. So we have to act before it gets too late. Sa aspeto naman ng kultura, politika, social at kamalayan na rin ng kabataan, paano po naapektuhan ng social media ang kanilang mga pananaw lalo na sa mga negatibo at
lumalabas na maling impluensya na kanilang nakukuha sa online. Ayun nga eh. Babalik tayo sa algorithm, no? Ang social media kasi gusto nila as much as possible nandun lang kayo sa platform. At ginagawa nila lahat para kahit itong mga content na pinapakita nila sa iyo ay sobrang extreme ang pananaw na pwedeng ang mangyari, mahatak ang mga kabataan kasi madaling impluwensyahan ng mga bata eh. Pwedeng mahatak ang mga kabataan at kumbaga nagkakaroon ng echo chamber, mas lalala ang kanilang behavior. Pwede ring magkaroon ng very radical, ika nga na attitude, whether political or even in their behavior, no? Meron nga pong study ni si Kubin at Sierkowski na nagkaroon silang sistematikong pagre-review ng 121 studies at sinasabi nilang may polarizing effect ang social media. Ang ibig sabihin lang po noon ay kumbaga hindi po kumbaga nagkakaroon po ng radicalization dito sa mga bata dahil po sa algorithmic systems po nitong mga social media platforms. Kaya nakakabahala rin po kasi hindi lang po siya usapin ng depression, mental health na sobrang importante, pero hindi lang rin po usapan ng addiction, pananaw nila sa buhay ay naapektuhan dahil sa social media platforms. Well, dapat nga talagang maunawaan ng ating mga manonood na itong mga kabataan o 16 years old pababa, young adults, maski na yung mga adults mismo. Siyempre, what you focus on, yun, yung mga thoughts mo, yun ang nakaka-apekto. Nagiging habit mo, yung brain mo, nag-a-adapt at yung mga neural pathways, nakatuon dun kung saan ka nakafocus. So kung negative yan, ay talagang no-brainer, di ba? Yan ang mangyayari. Kaya para sa kapakanan ng ating mga manonood, Janro, pwede mo bang ipaliwanag kung ano ba ang mga key provisions ng inyong isinasagawang panukalang batas para protektahan ang mga kabataan sa negative effects ng social media? Okay, salamat Sir Alex. Ang pinaka-core ng bill is to really require yung social media companies na mas magkaroon sila ng responsibility, lalo na sa mga minors. Unang-una, may age restriction for access tayo to certain social media platforms. Ikalawa, required ang platforms na magkaroon ng mas maayos na paraan para malaman kung minor ba ang user o hindi. Hindi lang sapat yung simply click yes if you are 18 or 16, ganon. Third, may penalties ang compliance requirements para sa mga platforms na hindi susunod. At ikaapat, kasama rin po ang digital literacy at parental awareness. Hindi lang po pwedeng iisa lang, hindi lang po pwedeng social media platforms lang. Pati rin po ang mga parents dahil mahalaga rin na guided ang paggamit nila sa technology, lalo na ang mga bata. So, kung may papatupad itong inyong panukalang batas na naglalayan nga na mabantayan ang ating mga kabataan, wala ba kayo nakikita mga pwedeng loopholes para ayusin ito? Halimbawa, yung nakaka-access sa mga social media sites. At yun nga, yung biglang mga nagpa-pop out na hindi naman talaga inaasahan. Pero tayo mga matatanda, alam naman natin may deception eh. Di ba? Correct. So, how do you approach this kind of situation? Actually, yun nga po kailangan na talaga natin maging realistic. Walang batas na 100% walang lusot. Kahit sa alak o sigarilyo may violations pa rin, no? Pero ang goal is to make access more difficult and to create accountability. Ngayon kasi walang accountability ang social media platforms pag may nakapasok na bata, tapos nagkaroon ng exploitation na nagawa dun sa bata. Sa ngayon kasi, napakadali nga gumawa ng account at maka-access ang minor sa content na hindi appropriate para sa kanila. Pero kung may legal obligations na ang platforms, mapipilitan silang seryosohin ang proteksyon ng minors at maglagay ng stronger safeguards. Hindi rin po dapat lahat ng burden nasa magulang lang. Kasi itong mga tech companies na to, they need to be responsible. And at the end of the day, sila rin po ang kumikita
Tito, nire-retain ang ating attention sa kanilang mga platforms? I presume, yan, Ro, meron kayong hawak na mga case studies dyan na kung saan ay pwede palang kasuhan yung mga malalaking platforms. At meron na bang mga nanalo laban sa kanila? Kasi it's very hard to define. Opo, actually, Dahil 6 internet weeks ito ago, Okay? 6 to 7 weeks ago, nanalo po ang mga nag-petition against Meta. Ang, kumbaga, itong case na to ay sinasabi na meron talagang kababayaan ang mga platforms, specifically Meta, at magbabayad ang Meta ng $350 million. Kaya, kumbaga, itong case study dito, pinapakita talaga na merong epekto ang social media platforms. Hindi lang yon, kundi meron irresponsibility sa part ng mga platforms. Kaya kailangan natin itong batas na to no? Kasi para i-correct yung ganong aspeto na hindi lang, kumbaga, dahil yung mga magulang niyan pabaya, pero hindi may responsibility ang mga platforms dito sa aspetong or sa usaping ito. Okay, so dito, ang nais natin makita talaga, ano yung specific na mga culpability o accountability ng mga platforms na yan para maunawaan natin kung ano yung dapat bantayan din natin sakaling ipatupad itong batas na ito. Unang-una, no, kailangan muna nating magkaroon ng mas stopgap, ika nga. Kailangan itigil muna natin ang access ng mga minors at dapat yun yung pinaka-responsibilidad ng mga platforms. At kung paano nila gagawin yun, dapat nakapaloob rin sa mga batas natin dito sa Pilipinas. Kunwari yung Data Privacy Act, ika nga. Kumbaga, i-preserve pa rin ang privacy ng mga bata at i-utilize rin nila ang SIM card registration. Kumbaga, ang responsibilidad, mabigat na responsibilidad na ipatupad itong aspeto na to ay nasa platform. Tapos, kung hindi nila susundin ito, may mga penalties silang makukuha. Kung hindi talaga sila sumusunod, ibablock talaga natin sila dito sa Pilipinas. Hindi talaga ma-access ng mga bata at all. Or kahit hindi mga bata, pati mga matatanda, hindi ma-access itong social media platform at all. Naka-encounter na ba kayo sa loob o sa labas ng Kongreso na ayaw sa panukalang ito? Sa kabila ng obvious dangers na na-exploit yung ating mga kabataan? At meron ba kayong mga nakikitang mga tumututol dahil sa tingin nila ito naman ay kumokontrol o lumalabag sa kalayaan ng matanggap ang mga impormasyon at kaalaman through the internet? Actually, opo, Sir Alex, no, may mga ganong concerns tayo na naririnig. Valid naman po pag-usapan iyon. Pero kailangan din nating linawin na child protection is not censorship. Hindi naman ipinagbabawal ang internet, education, or access to information. Ang tinututukan po rito ay social media environments na pwedeng mag-expose ng minors sa harmful content. Yun nga, yung porn na accidentally na lumalabas or mga cyberbullying. At also, yung pinag-usapan din nating unhealthy online behavior. At sa batas naman po talaga, may mga protections tayo for minors in different areas of society. Kaya nga meron tayong movie ratings ng MTRCB, may restrictions ang mga kabataan sa gambling, at may age limit sa alcohol at sigarilyo. Kasi kumbaga, pinoprotektahan natin under sa saligang batas natin yan. Ang estado at ang kanyang pamilya ay kumbaga gagawin lahat para protektahan dapat ang ating mga kabataan dito sa Pilipinas. Well, of course, two sides of the coin yan. Yung sa mga kabataan naman, Yes. ina-address natin patungkol rito. Sinasabi nila, baka naman nilalabag nyo na yung aming karapatan sa paggamit ng mga gadgets na ito. So, ano po ba yung thin line na masasabi natin na ito'y para sa kanilang kapakanan at sa kanilang safety at hindi sila basta-basta lang pinagbabawalan ng ganun-ganun na lang?
Actually, nakakatuwa nga po kasi yan yung mga biggest misconceptions tungkol sa bill. Hindi po banned ang gadgets. Hindi po banned ang internet. Hindi po rin bawal gumamit ng technology for school, communication, research, or productivity. Yung proposal specifically focuses on social media access and protection for minors. So, kapag may nagsasabing bawal gumamit ng technology ang kabataan, di yan accurate. Kumbaga, ang goal po dito ay balanse. Kumbaga, yung paggamit nila ng teknolohiya, pero may tamang safeguards para sa kabataan. Are we willing to risk it na mag-change yung behavior ng kabataan, magkaroon ng suicidal thoughts ang mga kabataan, pwede rin sila ma-expose sa mga masasamang tao na pwedeng i-exploit ang ating kabataan. Kumbaga, let's prioritize the safety of children before we talk about their freedoms first. Kasi kumbaga, again, gagawin ng ating estado at ating pamilya, protektahan tayo. Kasi hindi naman lahat ng na nandyan dapat gamitin or galawin. Personally, yan Ro, magkakaroon tayo ng problema dito sa total ban. Kasi mahirap itong mahirap itong i-explain talaga na yung totally. Malaking bagay, partial, totally, yung meron lang mga specific hours na dapat gumamit at depende rin kasi hindi naman lahat ng gadgets yung katulad ng cellphone kasi meron yung tablet lang Pwede naman yung ganun at saka yung mga games na talagang bawal. So ang sinasabi ko, yung mga binanggit ko, paano ninyo ipapaliwanag na hindi total ban? Kasi yung iba ayaw talaga ng total ban kahit na sabi mo ito makabubuti sa inyo. So, how flexible are you na medyo merong paraan ng mga sa oras lamang o talagang age specific. Halimbawa, sa mga kinder, ganyan, sa lower grade, yan, payag sila dyan sa total ban. So, what I mean to say is, may pressure May pressure dyan sigurado sa total ban Kasi siyempre, yung iba medyo liberal-minded yung ibang parents, di ba? Nakita nyo na ba yan? I know nakita nyo, pero paano ninyo i-defend yan? Actually, ito nga po hindi naman total ban against gadgets ito. Kumbaga, pwede pa rin gamitin ng mga kabataan ang mga tablet at mga cellphone para nga sa mas productive at mas educational na mga bagay. Kumbaga, actually sa aspeto ng YouTube, meron nga silang YouTube Kids, no? Pero yun nga may problema pa rin dun sa aspeto na yun na ang YouTube Kids meron rin mga content na hindi talaga pang kids, no? Pero yun nga, hindi to total ban ng gadgets. Kumbaga, meron talagang apps na hindi naman considered as social media platforms na pwede gamitin ng mga bata. Kumbaga, may mga educational games na hindi naman, kumbaga, present online na hindi siya kumbaga nakikipag-interact sa iba't ibang mga tao. Kasi yun rin isang pressing problema yan. For example, kung babalik tayo doon sa usapin ng Roblox. Pambata siya na laro, pero pwede ka makipag-usap doon Kumbaga pwedeng ang mangyari, yung mga masasamang aktor pumunta doon sa Roblox at gumawa ng suggestive na gawin ng mga bata within that game, no? So, kumbaga, that aspect of really interaction with other adults na hindi pa alam ng bata kung ano yung, specifically kung ano yung tama at mali. Kumbaga, protektahan natin with that. Pero, kumbaga, kung meron naman mga laro o mga productivity na applications na pwedeng, lalo na sa development ng bata, bakit natin ipagbawal yun? Hindi yun kasama, hindi saklaw yun ng batas. Oo. So baka kung sa guidance lang naman ito Saka Yes. yung talagang, kung ano na yung obvious na talagang mga red flag, yun ang iniiwasan natin. Ano naman kaya ang maipapayo mo sa mga magulang na parang ipinapasa na lang lahat sa mga otoridad o sa mga school authorities? Ano ba ang kanilang accountability to raise their kids responsibly na wala nang masyadong talagang nakatutok dito ng gusto sa mga social media platforms. Yeah. Yun nga Kumbaga,
raising up a child is a responsibility. Hindi siya pwedeng, kumbaga, kunin mo ang phone mo, ibigay mo sa kanya para manahimik na lang siya. Yung bata, kumbaga. Kumbaga, kailangan natin tutukan ang ating mga anak eh. Dahil maingay sila, kumbaga, or nagtatantrum sila, ay ibibigay mo na lang yung cellphone. Kailangan natin talaga ng guidance. Lalo na tayo ang mas nakakaalam. Tayo ang mas nakakatanda sa kanila. At kailangan nila yung, kumbaga, understanding na there is more than what is on the screen. We need to really teach our children, kumbaga, what needs to be done in their everyday lives to really enjoy the life that God has given them, no? Na hindi lang dapat kung ano yung paglaro lang sa cellphone, pero kumbaga makipag-usap sa mga kanyang kaibigan, sa kanyang mga magulang, pero yun nga kailangan talaga bigyan natin ng oras ang ating mga anak. Hindi tayo pwedeng yung umiwas sa ganong responsibilidad. Oras talaga ang importante sa bata. At pag binigay mo yung oras na yun, talagang it would give you wonders. Kumbaga, it would help you understand, kumbaga, ano na ang aspeto ng bata, ano pa yung guidance na kanyang kailangan, at kumbaga, mararamdaman na rin ng bata na mahal mo siya. So, I think yun yung pinaka aking, kumbaga, take away sa mga ating parents, no? Okay, Yanro, bibigyan kita ng pagkakataon sa uling sandali. Kausapin mo ang sambayan ng Pilipino, magulang, mga otoridad, kung bakit ang public, taong badlang people, sabihin natin, Papa, bakit po kailangang ipasa itong panukalang batas ninyo sa sa proteksyon ng ating mga kabataan laban sa social media? Yeah. Unang-una, no, nasa everyday life na ng kabataan ang digital world. Pero ang gobyerno, pati tayo sa Sibak Party List, we cannot ignore the risk anymore, no, that entails the usage of social media platforms. Kapag nakikita natin ang epekto nito sa mental health, safety, at behaviors ng minors, may responsibilidad po tayong gumawa ng reasonable protections. Kailangan natin i-stop sila para maprotektahan natin sila against these dangers. Again, uulitin ko this is not anti-technology and not anti-youth. Ang gusto lang po natin is safer online environment where children are protected habang natututo silang gumamit ng technology responsibly. Ayan po. Thank you Salamat so po. much, Yanro Ferrer, for that Thank you, Sir Alex. very enlightening presentation of the bill that you are sponsoring. At ganoon din kay Carl Javier, no, sa kanyang mga naibahagi sa atin. Thank you for your time. At yan po ang Tapatang Diyos at Bayan. Tapat na pag-uusap sa mga mahalagang issue para sa lahat.